Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi ni Chen Fan na wala siyang dapat na ipag-alala, mananatili pa naman daw siya rito sa Earth sa susunod na ilang taon, at ngayon ay oras na upang umalis siya patungong Siberia at hanapin ang nascent fruit. Sa Hongsek naman ay nagkakaroon ng meeting patungkol sa Water of Life. Sure enough, sambit ng lalaking nakasuot ng itim na coat ang Water of Life na ito ay totoo. Definitely ang pinaka-pure na tubig na nakita niya sa buong buhay niya at ito ay isang buong fountain na nagbibigay ng endless supply. Ang pinakamalaking challenge na kailangang i-overcome ng mga transcends upang marating ang Divine Realm ay ang kakulangan ng magic water, kaya kapag napasa kamay nila ang miracle water na ito, itiyak na sila na ang kokontrol sa buong underworld. Sumagot ang isa na ganun pa man ang impormasyon patungkol dito ay hindi lang limited sa kanila. Sila raw ba ay mayroong sapat na lakas upang isnatch ito sa harap ng iba. Ngunit hinubad lang ng lalaki ang kanyang hoodie sabay hampas sa mesa. Ang taong ito pala ay ang Wind King na si Hu Zongxiu, isa sa 7 giants ng Hongsek. Nagsabing maaaring wala na si King Kong, ang Thunder King at si Lei Chenju ang tatlong pinakamalakas sa kanilang grupo, ganun pa man, narito pa ang kanilang 4 giants. Maaari din daw silang mag-hire ng mga tao mula sa ibang grupo upang madagdagan pa ang kanilang lakas. Ito ay isang 1 in a 1,000 opportunity. Maaari niya rong gamitin ang Darkmoon team upang i-conquer ang Spring Fountain. Sa ganitong paraan sa loob lang ng ilang taon, magagawa na raw nilang mapunan ang pagkawala ng kanilang tatlong pinakamalakas. Hasambit naman ni Aula, sa tingin daw ba nito ito kasama ang Darkmoon team kaya nilang talunin si Zeus. Alas tugon ni Hu Zongxiu, ito raw ay isa lamang Lucky Beach na nakasurvive pagkatapos nitong lumuhod at magmakaawa kay Chen Baixuan. Ano naman daw ba ang karapatan nitong magsalita rito? Na siya namang ikinainis ni Aula, "You talk too much," sambit niya sabay cast ng fire skill. O ganoon ba, tugon naman ni Hu Zongxiu sabay cast ng wind skill. Nang biglang nagsalita ang president ng Hongsek, nagsabing sa point na ito halos sila ay pabagsak na tapos gusto pa ng mga ito ng internal conflicts. Ano, gusto raw ba nilang mawasak na ng tuluyan ang Hongsek? Hu Zongxiu, maaari daw itong pumunta doon ngunit kalahati lang ng Darkmoon team ang dalhin nito. Kailangan nilang mag-ingat hindi niya na ma-afford na mawalan pa ng giants. Ito ay malaking kahihiyan sa kanyang mga ancestors. Yes sir, tugon naman ng dalawa. Sa ibang dako naman ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa kasalukuyang speed ng pagko-cultivate ng kanyang family, probably ang mga ito ay aabutin ng at least 3 taon bago tuluyang maka-breakthrough sa foundation period, at pagdating ng araw na iyon, tuturuan niya na ang mga ito ng tunay na cultivation methods. Pagkalipas ng 3 taon dapat at least maabot niya na ang God Realm. Pagdating ng araw na iyon, mayroon na siyang kakayahang protektahan ang kanyang family kahit na mag-decide pa ang buong mundo na kalabanin sila. Binigyan niya na ang kanyang family ng maraming protection amulets. Mayroon ding mountain array na pumuprotekta sa buong villa, kaya ang kaligtasan ng mga ito ay hindi na magiging problema. "O senior, nandito ka na," bungad ni Mr. Yang at nagbigay galang ang iba niya pang mga kasamahan, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na wag niya na uling gagawin ang ganitong bagay sa hinaharap, hindi niya ito gusto. "Yes sir," tugon naman ni Mr. Yang at sumakay na sila sa loob ng sasakyan. Ipinakilala ni Mr. Yang ang isa, Senior Chen. Ito raw ay ang bukod tanging survivor. Ito ay ang captain ng expedition team. Nung araw na iyon sasagutin nito ang mga katanungan ni Senior Chen. "My lord," sambit naman ng isa at nagpakilalang Wang Baoguo. Sinabi ni Chen Fan na wag itong matakot, may itatanong lang siyang ilang mga bagay. Ang unang itinanong ni Chen Fan ay kung saan nila nahanap ang water spring at ang puno. Sumagot si Mr. Wang na ito ay nasa malalim na parte ng Siberia. Nagtanong si Chen Fan kung bakit ito lang ang nakabalik, nasaan na ang iba. Mayroon daw bang mga halimaw na nagbabantay sa lugar na iyon? Mababakas ang trauma sa mga mata ni Mr. Wang. Originally ang misyon daw nila sa pagpunta doon ay upang maghanap ng mga bagong oil fields at mga minerals. Nung mahanap nila ang spring, ang akala nila ay magiging mayaman na sila, ngunit hindi nila inaasahan ang bigla na lang pagsulpot ng grupo ng mga halimaw. Nagtanong si Chen Fan kung anong grupo ng mga halimaw ito, at sumagot naman si Mr. Wang na hindi siya sigurado. Sa araw na iyon ang snow ay napakakapal, at iyon ay gabi na.
Ang tanging nakikita niya lang ay ang pag-flash ng mga anino, at ang isa-isang pagkawala ng kanyang mga kasamahan. Siya ay nasa security team nung araw na iyon at medyo malayo mula sa main encampment. Sa bandang huli ang nagawa niya lang ay ang kunin ang kanyang kamera at tumakbo ng mag-isa. Master Chen, sabat naman ni Mr. Yang, ang mga halimaw daw na iyon ay mas mabilis pa sa mga cloud leopard. Ang mga ito ay umaalulong na parabang mga lobo, mayroong pulang mga mata, at nakakapaglakad ng patayo na parabang isang unggoy. Hasambit ni Chen Fan, mas mabilis pa sa leopard, umaalulong na parang lobo at nakakapaglakad na parabang unggoy at mayroong mga matang kasing kulay ng dugo. Napakaliit lang daw ng impormasyon na ito upang makabuo siya ng judgment. Ganun pa man iyon ay hindi na mahalaga dahil sa huli dudurugin niya lang din naman ang mga ito. Napahinga ng malalim si Mr. Yang nang marinig ito, ngayon mapapanatag na raw siya dahil sa mga katagang ito ni Senior Chen. Naglabas siya ng mapa, ito raw ay ang pinakamalapit na lungsod mula sa lambak na iyon. Mula rito kailangan nilang maglakad ng libo-libong kilometro patungo sa pinakamalalim na parte ng ice fields. Mr. Chen, maaari daw muna silang magpalipas ng gabi rito, at mag-hire ng ilang locals na magga-guide sa kanila bukas. Dahil since ang lugar na iyon ay napakaliblib balot pa ng mga yelo, madali lang silang mawawala at kahit na mga mapa ay hindi sila matutulungan. Okay, tugon naman ni Chen Fan, asikasuhin niya raw ito, na agad namang sinang-ayunan ni Mr. Yang. Lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar, kung saan binati si Mr. Yang ng isang lalaki. Oy Paul, long time no see, tugon naman ni Mr. Yang sabay diin ng kamao sa dibdib nito, matagal-tagal na raw siyang hindi nakakapunta rito sa Siberia. Nagtanong si Paul kung ayos lang ba si Mr. Yang at sino raw ba itong kasama niya. Ito ay si Mr. Chen Baeksuan, tugon naman ni Mr. Yang at sinabi kay Chen Fan na si Paul ay isa sa top 10 mercenary hunters ng underworld at kilala sa bansag na war bear. Sa kasalukuyan ito ay retired na, at bumalik na sa kanyang hometown. Chen Baeksuan, gulat na sambit naman ni Paul, hindi niya pa raw naririnig ang pangalang ito. Yang sambit niya mula raw nung mag-retire siya ay wala na siyang masyadong balita sa underworld, bakit daw ba napaka-respectful nito sa little man na ito? Paul, tugon ni Mr. Yang, kailangan nitong maging mas respectful. Ang taong ito na nakatayo sa harap niya ay ang #1 martial artist ng East Asia, ang nakatayo sa tugatog ng Heaven's List, ang legendary na si Chen Baeksuan. Ano ito ang pinakamalakas sa martial arts world, ang nasa peak ng Dark List, isang alamat, at tumawa ng malakas, hahahaso, ang posisyon daw pala ni Adam ay nanakaw na ng Little Yellow Man na ito. Note, ang Yellow Man ay ang kadalasang ginagamit na pantukoy ng mga Westerners sa mga East Asians, habang ang mga tulad naman nating mga Southeast Asians, Brown Man ang tawag nila. Nagpatuloy sa pagtawa si Paul, hindi ito ikinatuwa ni Chen Fan, nag-release ng energy na siyang naging dahilan upang mapahalik sa sahig si Paul, agad na nag-react ang dalawang armadong guards, kumasa ng baril, ngunit nag-release lang ng isang teknik si Chen Fan na siyang naging dahilan upang tumilapon ang mga ito at tinawag na mga langgam. Sumigaw naman si Paul, pakawalan daw siya nito, ngunit tumungo lang sa mesa si Chen Fan, umupo, nagbuhos ng alak, at tumingin kay Paul. Little guy, sambit niya, kung hindi lang daw dahil kay Yang Kainhu patay na ito ngayon, at tinanggal na ni Chen Fan ang pressure. Bumangon si Paul, hindi nakaimik, hasambit ni Mr. Yang, ngayon naniniwala na raw ba ito, binabalak pa rin daw ba nitong i-disrespect si Senior Chen? So totoo pala talaga yun, tugon ni Paul, at sinabi naman ni Mr. Yang na gaya ng sinabi niya na si Senior Chen ay ang pinakamalakas sa martial arts world, at ito ay nag-e-excel pa sa ibang mga area higit pa sa na-i-imagine ni Paul, si Senior Chen ay isang absolute flawless being. Well, sambit ni Paul dito, nirerespeto raw nila ang power at siya raw ay kumbinsido na sa lakas ni Chen Baeksuan. Ilang sandali pa ay inilapag ni Mr. Yang sa mesa ang mapa, itinuro ang isang lokasyon at nagsabing hinahanap daw nila ang valley na ito na nasa depths ng ice field. Hasambit ni Paul, ang Ice Wolf Valley, bakit daw ba maraming mga taong nagbabalak na pumunta rito sa mga araw na ito, na siya namang ikinagulat ni Mr. Yang at nag-inquire patungkol sa sinabing ito ni Paul. Sumagot si Paul na kailan lang ay mayroong ilang mga waves ng mga tao mula sa Europe, United States at Middle East ang binabalak ring puntahan ang lugar na ito. Though ang mga ito raw ay nagpapanggap lang ng mga tourist, nakikita niya raw na mayroong ibang objective ang mga ito kahit pa nakapikit ang kanyang mata.
Senior sambit ni Mr. Yang kay Chen Fan baka nag-leak na raw ang balita, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ayos lang yun, wala rin naman dong kasiguruhan na mahanap ng mga iyon ang exact location at isa pa nandito siya kaya wala itong dapat na ikatakot. Yes of course tugon ni Mr. Yang, ngunit just in case mas maigirong umalis na sila agad at sinabi ni Paul na maghahanda siya ng isang guide at mga tao para sa kanila at umalis na sina Chen Fan at Mr. Yang. Tumungo si Paul sa isang club, napasabi sa kanyang isip na kailan lang mukhang parami ng parami raw ang mga foreigners na pumupunta rito at mukhang ang martial arts world ay unti-unti nang nagbabago. Well forget it wala naman daw itong kinalaman sa kanya inom na lang daw siya ng vodka. Pumasok na siya sa loob at agad na nag-request ng alak at umupo nang biglang mayroong lumapit sa kanya. Hey Paul, it's been a long time sambit nito at nagsabing malamang ang retirement ay napaka-comfortable. Oy Firefox tugon naman ni Paul ano raw ba ang ginagawa ng isang information trafficker dito? Old friend sagot ni Firefox marami rong mga malalakas na mga tao ang gustong bumili ng mapa ng Ice Wolf Plains, at ang mga ito ay nakahandang magbayad kahit na ang presyo ay umabot pa sa presyo ng pagbili ng isang buong maliit na island. Hasowa tugon naman ni Paul ito raw ay ang kanyang area siya ay ang War Bear at ang kanyang kaibigan na nagmula sa Scarlet Wings ay papunta na doon sa Ice Wolf Valley, hindi niya raw ibebenta ang kanyang dignidad. O talaga ba tugon ni Firefox at biglang pumasok ang isang grupo na siyang naging dahilan upang pagpawisan si Paul at mayroon pang sunod-sunod na dumating. Ang leader ng Sword God Organization na si Grant, ang president ng Storm Witch na si Lady Caitlyn, ang Wind King ng Hong Sek na si Hu Zhangxiu, ang head ng Vandalism Mercenary Regiment na si Golem Leriner at ang Dark Least Powerhouse na si Dark Titan. Holy shit sambit ni Paul sa kanyang isip mayroon dong 8 mga leader ng malalaking underworld organizations ang narito, at ang 5 sa mga ito ay kabilang sa Dark List. Sino ang nakapagpa-reunite sa mga powerhouse na ito? Natatakot daw siya na, nang biglang dumating ang number 3 sa Dark List na si Thor Zeus, ang number 2 sa Dark List na si Goldman, at nagulantang si Paul nang makitang narito rin ang rank number 1 sa Dark List na si Adam. Paano na ngayon my friend sambit ni Firefox gaya raw ng sinabi niya, maraming mga powerhouses ang naghahabol sa mapa ng Ice Wolf Valley. War Bear Paul sambit ni Adam nakita niya raw ang pangalan nito sa Underworld Mercenaries list alam daw ba nito ang rota o mayroon ba itong mapa ng Ice Wolf Valley? Sir tugon ni Paul bakit daw sila pupunta doon mayroon daw bang nangyari? Sumagot si Adam na ang buong Dark World ay alam na mayroong Fountain of Life sa Ice Wolf Valley alam daw ba nito kung gaano kalaki ang Fountain of Life na iyon? Ito raw ay kalahati ng buong basketball court. Kaya ang isipin mo lang daw ang ganoon gaano daw ba kaya karaming Water of Life ang naroon, 1 tonelada o 10, iyon daw ay sapat na upang mabaliw ang buong Dark World na iintindihan naman daw siguro nito ang ibig niyang sabihin hindi raw ba? Dam sambit ni Paul sa kanyang isip mukhang ang Water of Life pala ang sadya ng mga taong nagmula sa China. Sinabi ni Adam na narinig niya rong mayroong 2 Chinese na pupunta rin doon ang mga iyon daw ba ay mga kasamahan ni Paul maaari daw ba nitong sabihin sa kanila ang ruta patungong Ice Wolf Valley? Oo tugon naman ni Paul ang isa raw doon ay si Yang Kainho isang martial arts master mula China. Hayang Kainho sambit naman ni Adam may narinig na raw siya patungkol sa taong iyon. Isang powerful person na mayroong fame at fortune. Well sigaw ni Adam mukhang ang mga kaibigan daw nilang nagmula sa China ay magbubukas ng daan para sa kanila, at nagsitawanan ang iba pa. Hasambit naman ni Paul sa kanyang isip nagtataka raw siya kung sino ang mas malakas si Chen Baekchuan ba o si Adam, mas maigi raw kung mamatay ang dalawang ito sa gitna ng kanilang laban. Sa kabilang dako naman ay patungo na sina Chen Fan at Mr. Yang sa Ice Wolf Valley. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na indeed ang lugar na ito raw ay fit na fit sa pag-nurture ng spirit veins at nascent fruit. Senior Chen sambit ni Mr. Yang 10 araw na raw silang naglalakbay na sa 7 hanggang 800 kilometro na ang natatahak nila, papalapit na sila sa Ice Wolf Valley. Natatakot daw siyang isang maliit na bayan na lang ang madadaanan nila, titigil daw ba muna sila doon upang magpahinga? O maliit na bayan patanong na sambit ni Chen Fan, sinabi ng guide na si Old Logan na ang bayan na iyon ay umiral lang nung buhay pa ang kanyang mga ancestor, siguro ang ibig sabihin ni Logan ang mapa na hawak nila ngayon ay luma na at outdated.
Well, tugon naman ni Chen Fan, dumiretso na raw sila sa Ice Wolf Valley at wag nang magsayang pa ng oras. Roger, tugon ni Mr. Yang. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na sila sa lokasyon. Sinabi ni Logan na usually ang lugar na ito ay tinatawag raw ng older generations bilang Wolf God Valley, sinasabing ang Wolf God ay dito ipinanganak. Hasambit ni Mr. Yang isa lamang makalumang kwento, tumuloy na raw sila. Napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na mula sa labas wala rong espesyal sa Ice Wolf Valley na ito, ganun pa man nakakaramdam siya na mayroong matinding panganib sa loob. Subalit kahit na mayroon pang God sa valley na ito, hahakbangan niya lang ang patay na katawan nito upang makuha ang nascent fruit kung kinakailangan. Ilang sandali pa ay narating na nila ang kinaroroonan ng spring, ang Water of Life saad ni Mr. Yang. Agad na nagdash tinikman ng tubig. Senior Chen, sambit niya talagang ito raw ay ang miraculous na Water of Life. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, nascent fruit, sa wakas nahanap niya na raw ito. Senior Chen, dagdag ni Mr. Yang, lumalabas na hindi raw pala nila maaaring dalhin palabas ng pond ang tubig na ito, dahil kapag ito ay inilabas mula sa pond ito ay nagiging vapor. Well, sambit ni Chen Fan, probably kinakailangan daw ng tubig na ito ng fountain spiritual force upang mag-exist, kaya once na dalhin mo ito sa normal world, ang spiritual pulse ay magdi-disperse. Gaya ng asin na ibinuhos sa tubig, ito ay madaling maglalaho sa pagitan ng heaven and earth. Nagtanong si Mr. Yang kung ano ang gagawin nila. Sumagot si Chen Fan na either gumamit sila ng jade bottle o kaya naman manatili rito at gamitin ito sa kanilang pagko-cultivate, at idinagdag sa kanyang isip na maaari ring gumamit ng special tool o anumang special method. Kung ganun, sambit ni Mr. Yang, mananatili raw siya rito upang mag-cultivate. Nagcast ng teknik si Chen Fan patungo sa nascent fruit na pasabi sa kanyang isip na base sa itsura nito, ito raw ay nangangailangan pa ng at least 30 taon bago tuluyang mag-mature. Kung gagamit siya ng chi bilang addition sa Water of Life, maaari niyang mapuwersang mapaikli ang maturity time nito, ngunit ito ay aabutin pa rin ng at least 30 araw. Forget it, mayroon dong Water of Life fountain dito. Ito raw ay isang napakagandang lugar para mag-cultivate at nagcast siya ng talisman array. Sinabihan niya si Mr. Yang na mananatili siya rito sa loob ng 30 araw, kung ganun, tugon ni Mr. Yang, mananatili rin daw sila rito. Fortunately ang klima dito ay medyo warm, at sila ay mayroong sapat na supply. Nagdagdag pa si Chen Fan ng isang defensive array formation, ngayon malalaman niya raw agad kung sakaling mayroong mga intruder, at nagsimula na siyang mag-cultivate. At makalipas ang 10 araw, dumating na yung ibang grupong naghahabol din sa Water of Life. Hasambit ng iba, mukhang ito raw talaga ay isang fountain of life. Good, sambit ng isa, ito raw ay napakalaking amount, sapat para sa kanyang cultivation. Sumigaw ang isa sa kanya raw, ito wag silang magtatangkang maglapat ng kamay, at napatanong naman si Mr. Yang kung sino ang mga ito. Ang mga ito raw ay malalakas, mukhang ang mga ito ay nagmula sa underworld. Fuck off mga unggoy na mayroong dilaw na balat, sigaw ng isa. Ang fountain daw na ito ay nabibilang sa Western Dark World. Nililigawan mo ang kamatayan, sambit ni Mr. Yang sabay pakawala basura, tugon naman ng isa, at tinanggap lang ng direkta ang atake ni Mr. Yang. Nagdash si Mr. Yang upang magbigay ng isang suntok, ngunit ito ay baliwala lang sa kalaban. Sinubukan siya nitong hulihin, ngunit agad na nagdash out si Mr. Yang upang umiwas, habang nagpatuloy naman si Chen Fan sa kanyang cultivation. Sambit ni Mr. Yang sa kanyang isip, paano ito naging posible? Ang katawan ng taong ito ay napakatibay. Ang maaasahan niya na lang daw ngayon ay ang best martial artist na si Master Chen Baekshun. Hasambit naman ng babae, mukhang mayroon din dong batang Chinese man dito. Ipaubaya na raw nila ito sa kanya, lalamunan niya ito ngayon. Din na siya namang naging dahilan upang matawa ang iba, tinawag na Black Widow ang babae. Mukhang hindi raw pala talaga nito alam kung papaano kontrolin ang kanyang sarili. Little boy, sambit ng babae, lumapit daw ito rito at makipaglaro sa kanyang big sister. Ipaparanas niya raw dito ang hindi makakalimutan na climax. Subalit nag-infuse lang ng chi si Chen Fan at nagbigay ng slash, umiwas ang babae, at mapapansing nagkaroon ng linya sa ground. Ano ang ibig sabihin nito? Patanong na sambit ng isa, at sinabi naman ni Chen Fan na ang sino mang lumagpas sa linyang ito ay mamamatay.
Hasambit ng iba sa kanilang isip ma-intimidate daw ba si Black Widow sa mga kataga ng taong ito. Kung ganoon nga dagdag ng iba ito raw ay hindi worthy na makipaghati ng Water of Life sa kanila. Alas little boy sigaw ni Black Widow ito raw ay nang ahas na threaten ang kanyang big sister. Titingnan niya raw kung makakapagsalita pa rin ito ng ganito pagkatapos niyang punitin ang lalamunan nito. Pangising humakbang sa linya si Black Widow, kaya agad na nagcast ng isang skill si Chen Fan tinamaan mula sa likod si Black Widow agad na bumulagta, na siyang gumulantang sa lahat. Nagtanong ang isang master kung sino ito raw ba ay si Hua Yunfeng, o ang protector ng Lin family na si Yanantian. Hindi umimik si Chen Fan di bale sambit ng master sa kanyang isip hanggat magtulungan lang sila malaki ang tsansa na matatalo nila ang taong ito. Pauunahin niya raw munang umatake ang iba mas maiging marami munang mamatay upang kaunti na lang silang matitirang maghahatian sa Water of Life. Hasigaw ng isa wala raw siyang pake kung sino pa man ito pupunta siya sa kung saan niya gusto at kapag hinarangan siya nito, ito ay mamamatay. Lumagpas siya sa linya kaya agad na ipinirform ni Chen Fan ang grappling hand technique, napamura ang lalaki sa pressure palang napasukan na ng dugo. Sinubukang mag-resist, ngunit wala ring silbi nagmistulang kutong tiniris at nag-iwan ng malaking bakas ang atakeng iyon ni Chen Fan sa ground. Ano sigaw ng iba sa gulat ang isang martial artist na kabilang sa dark list na matay sa isang move lang paano ito naging posible. Sinabi ng iba na hindi raw ba kaya na ito ay si Chen Baixuan. Oo siya nga si Master Chen sambit naman ni Mr. Yang, ang lugar na ito ay na-claim na nila, kaya umalis na raw ang mga ito rito ngayon din. Napatanong ang isa kung ano na ang gagawin nila, sinabi ng isa na hindi sila maaaring umalis dito ng walang dala, idinagdag ng isa na kung ma-intimidate sila sa Chen Baixuan na ito, ang reputasyon ng buong Western Dark World ay masisira. Don't worry dagdag naman ng isa pa, ang mga main players daw ay hindi pa dumarating. At makikitang paparating na ang top 3 ng Western Dark List na si Zeus, Goldman, at Adam. Ano sambit ni Mr. Yang sa kanyang pagkagulantang nang makita ang mga ito bakit kailangan dong ang mga ito pa? Ano kaya daw ba ni Senior Chen ang mga ito? Ngunit kahit nagaano pa ito kalakas ito raw ay nag-iisa lang. Chen Baixuan patanong na sambit ng tatlo, Chen Baixuan dagdag ni Goldman pag-usapan daw nila ang patungkol sa bagay na ito maaari nilang ibigay dito ang pinakamalaking share ng Fountain of Life bilang sign of respect, since ito raw pala ay isang god-level powerhouse ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang tatawid sa linya ay mamamatay. Chen Baixuan sabat ni Zeus ito raw ay nag-iisa lang kaya kahit nagaano pa ito kalakas. Hindi nito matatalo ang lahat ng nandito ngunit sinabi lang ni Adam na itigil na nila ang bullshit na ito patayin na nila ang taong ito, na agad namang sinang-ayunan ni Goldman. Ano sambit ni Mr. Yang lalabanan ng mag-isa ni Senior Chen ang buong Dark World, Chen Baixuan sambit naman ni Dark Titan ito raw ay napakayabang, ni iniisip pa raw nitong mayroon siyang tsansa sa buong Western Dark World. Humakbang si Zeus binitawan ang kanyang alak sumigaw na siya ang mauuna. Sinabi ni Chen Fan na hindi na kailangang malaman niya pa ang identity ng mga ito, gamit lang ang kaunting effort kaya niya nang masukat ang firepower ng mga ito. It's a pity na narito ang nascent fruit at hindi niya ito maaaring isuko, besides siya ay si Chen Baixuan bakit naman daw siya matatakot sa ilang mga dark list powerhouses. Nagcast ng Thunder Art si Zeus at agad na nagpakawala. Hasambit ni Zhang Xiu sa kanyang isip ito na raw ba ang kapangyarihan ni Zeus, ito raw ay worthy na tawaging lightning god. Ganun pa man dineflect lang ito ni Chen Fan sa pamamagitan ng isang suntok. Nag-release ng isa pang lightning technique si Zeus ngunit sinalo lang ito ni Chen Fan at ibinalik. Umiwas si Zeus ito raw ay malakas na paluhod at napamura, nag-release ng matinding lighting power nagkaroon ng transformation at agad na sumugod. Alas sambit naman ni Chen Fan mukhang ito raw ay isang Thunder Body user. Ganun pa man na sa kanya ang Emperor's Eternal Body na binubuo ng 5 elements, ito ay hindi worthy na maging kanyang kalaban nag-release din ng lightning power at iba pang elements, at sinalubong si Zeus. Sumigaw ang iba na si Zeus ay napakalakas, napasabi si Adam sa kanyang isip na ang Thunder Body ni Zeus ay ang kanyang trump card. Ganun pa man ito ay tumatagal lang ng ilang minuto at once na naabot na nito ang time limit, ito ay manghihina.
Masama ito, sambit naman ni Goldman. Malapit na rong maabot ng Thunder Body ni Zeus ang limit, ngunit hindi pa rin ito nasisuppress si Chen Baekhyun, sa halip siya ay ang nasusuppress nito. Nagpatuloy sa palitan ng dalawa hanggang sa tinamaan sa dibdib si Zeus, pinadulas ito mala dati kay Ipo at nag-release ng Thunder Chi. Hasambit niya sa kanyang isip ang Thunder Body na pinag-ukulan niya ng buong lakas ay muntik nang mawasak ni Chen Baekhyun sa isang suntok. Anong klaseng martial arts daw ba ang ginagamit nito nang biglang mayroon na namang atakeng paparating mula kay Chen Fan na siyang nagpa-flinch kay Zeus na wala na ng pag-asa. Mukhang mamamatay na raw siya sa suntok na ito, mukhang ito na ay ang kanyang katapusan. Ngunit biglang kumilos si Goldman, nag-cast ng skill, binigyan ng shield si Zeus, binigyan ng boost, sinigawang sumugod at iyon na nga ang ginawa nito, subalit sinanggal lang ito ni Chen Fan gamit ang Earth-style magic na siyang ikinagulat ni Goldman. Nag-flick si Chen Fan, isa na namang langgam. Tinanong si Goldman kung ito na ba ang tinatawag nitong magic, pues ipapakita niya raw dito kung ano ang tunay na magic. Nag-cast at agad na nagpakawala. Ngunit nag-perform ng wood-style magic si Goldman mala Hashirama, nagpatubo ng dambuhalang puno upang sanggahin ang atake ni Chen Fan na siyang nagpahanga sa iba. Thank God, sambit ni Goldman sa kanyang isip, buti na lang daw hindi kayang gamitin ni Chen Baekhyun ng continuous ang atakeng ito. Sinabi naman ng iba na ang oak tree na ito ay hindi lamang ginagamit pandepensa, kaya rin daw itong gamitin ni Lord Goldman pang-opensa, kaya daw nitong maghagis ng mga oak seeds sa kalaban, at iyon na nga ang ginawa ni Goldman. Pinagtawanan naman ni Adam ang ginawang atake ni Chen Fan, iyon daw ay napaka-foolish. Hahadagdag naman ng isa, titingnan niya raw kung papaano magre-respond ang Chen Baekhyun na ito. Ipinirform ni Chen Fan ang first form ng Apex Martial Arts upang sanggahin ang mga oak seeds. Well, sambit ni Chen Fan na block daw nito yung isa kanina, ngunit nagtataka daw siya kung magagawa rin itong masangga ang 10. Nag-cast ng 10 matutulis na mga minerals at agad na nagpakawala. Holy shit, sambit naman ni Goldman sa kanyang isip, paano raw ito nakakapag-cast ng ganito kabilis, ito na raw ba ang kapangyarihan ng isang Divine Realm expert? Nag-cast ng Mod Wall bilang dagdag depensa, ngunit tumagos lang dito ang atake ni Chen Fan, tumagos maging sa oak tree. Iniwasan ni Goldman ang isang matulis na bato gumamit ng isang item upang mag-cast ng shield at harangin ang isa pa. Nagtagumpay si Goldman ngunit nawasak ang item. Ang item daw na ito ay isang ancient royal talisman na hinukay niya pamula sa isang libingan sa Babylon. Ito na raw sana ang kanyang last resort, ngunit ang Chen Baekhyun na ito ay sadyang lubhang napakalakas. Sumugod si Zeus, nagpakawala ng sunod-sunod na Thunder Punch, ngunit napakadali lang itong dini-deflect ni Chen Fan gamit ang isang kamay, at ninagawa pa nitong mag-cast ng isa pang skill upang atakihin si Goldman na siyang labis na ikinagulat ng iba. Grabe, sambit ng mga ito, dalawa ang kalaban ng sabay ni Chen Baekhyun, ngunit ito pa rin ang nakakalamang paano nito nagagawa ang bagay na ito, paano naging posibleng ganito ito kalakas. Hasambit ng isa, mukhang ang mga sabi-sabi raw ay totoo. Ito ay isang unfathomable expert na naabot na ang Divine Realm. Sinabi ng isa na basically si Zeus at Goldman daw ay half-step na lang patungo sa God Realm, ngunit wala pa ring panama ang mga ito sa mga atake ni Chen Baekhyun. Sinipan ni Chen Fan si Zeus sa katawan, tumilapon. Adam sigaw naman ni Goldman, kung hindi pa ito kikilos mapapatay sila ng bastard na ito. Adam, sigaw uli ni Goldman, kaya nagpa siya nang sumali si Adam, nag-transform, nagkaroon ng pakpak at agad na lumipad. Sumugod, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na kahit umatake pa silang tatlo ng sabay, sinalubong si Adam, dumagundong ang buong lugar. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang light element essence na nagko-condense sa paligid ni Adam ay isa ring spiritual body, it's a pity, at ito ay isa lamang ordinaryong type. Habang siya, ang mayroon siya ay ang 5 elements green element technique, ang pinaka-powerful na spirit body foundation. Tumawa siya, biglang tinamaan si Adam, napa at ras. Ano, gulat na sambit ni Adam, ang katawan daw ng taong ito ay higit na mas malakas kaysa sa kanya. Definitely ito raw ay naka-awaken ng isang deity body, at ito ay napaka-makapangyarihan, higit na mas malakas kaysa sa kanyang holy body. Agad na nag-cover ang dalawa, nag-summon ng isang golem si Goldman at sumugod kasama ni Zeus. Hasambit ni Chen Fan, isang langgam na nag-e-struggle. Inatake si Zeus, binasag ang golem. Una, wawasakin niya raw ang duwag na nagtatagos sa likod ng manika. Be careful, sigaw ni Zeus kay Goldman, at nag-release ng feather strike si Adam.
ngunit sinanggal lang ito ni Chen Fan gamit ang condensed chi. Gumamit ng stealth si Goldman upang magtago hasambit ni Chen Fan sa tingin daw ba talaga nito makakapagtago ito sa kanya gamit lang ang walang kwentang illusion technique na ito, kaya nakapagdesisyon na lang si Goldman na lumabas upang atakihin nilang tatlo ng sabay si Chen Fan at nagsimula na ang laban. Holy shit, sambit ng isa, mukhang ito raw ay isang tunay na god. Tatlong kalaban ang nilalabanan nito ng sabay ngunit ito pa rin ang nakakalamang. Gaano ba talaga kalakas ang physical body nito? Tanong ng isa, ito raw ba ay mas malakas pa kaysa sa kay Adam? Sinabi ng isa na ito ay isang tunay na divine realm powerhouse na naabot na ang peak ng magic, martial arts at maging physical body. Ito ay nasa ibang level kaya kailangan daw nila itong atakehin lahat ng sabay-sabay dahil kung hindi nila mapapatay ang Chen Baekshuan na ito sa araw na ito, tiyak na hindi nila makukuha ang Fountain of Life at mamamatay lang din silang lahat dito. Umatake na nga ang lahat ng mga masters ng sabay, hasigaw naman ni Mr. Yang, hindi raw ba't ang mga ito ay mga grandmasters at ang iba ay kabilang sa dark list? Ano, hindi raw ba nahihiya ang mga itong pagtulungan ang iisang tao? Bring it on, sambit naman ni Chen Fan sabay release ng chi at nag-transform. Nagkaroon ng pakpak ang isa, lumipad at inatake si Chen Fan mula sa itaas ngunit napakadali lang itong dineflect ng ating bida. Ang isa naman ay nagsummon ng napakalaking arc at inihagis patungo kay Chen Fan, ngunit sinuntok lang ito ni Chen Fan pabalik. Inatake ang isang nasa ere sabay iwas sa atakeng paparating. Dinaanan ang isa sabay atake sa isa pa, at sumigaw naman si Adam na atakehin ng sabay si Chen Baekshuan dahil kahit na gaano pa raw kalakas ang spiritual body nito, tiyak na mayroon itong limitasyon. Nagcast ng true martial sword si Chen Fan, nag-slash na hati sa dalawa ang dalawa. Tumingin kay Zhang Xiu at inatake gamit ang 4th style Dragon Fist, basag ang pagmumukha. Sumugod si Adam patayin si Chen Baekshuan, sigaw ng iba, tinamaan ni Adam sa likod si Chen Fan ngunit nagpatuloy lang ito sa paghakbang at inatake ang nasa kanyang harapan. May nagcast ng kung anong spell ngunit madali lang itong tinakasan ni Chen Fan at binigwasan ang user at inatake uli ang isang nasa ere. Grabe, ito ay napakalakas, sigaw ng ibang master. Ano, kaya pa rin itong lumaban? Ang bilis daw nitong mag-regenerate. Ginamit ni Adam ang God's Punishment, isang Holy Cross Sword Art at nagpakawala, ngunit ginamit lang ni Chen Fan ang Tibetan Seal Technique upang saluhin ito. Sinubukang hilahin pabalik ni Adam ang kanyang spiritual sword ngunit hindi niya magawa, at na-outbalance ng bitawan ito ni Chen Fan, tumama sa isang bundok at nahati sa dalawa. Naglabas na rin ng spiritual sword si Chen Fan, agad na nagpakawala gamit ang Aoki Sword Air, at nagawa naman itong mablock ni Adam. Nagpalitan sila ng atake hanggang sa bigla na lang matamaan si Adam, bumagsak. Napamura naman dito si Zeus, nag-perform ng isang technique, hasambit ng iba desperate na rong ginagamit ni Zeus ang blood burning technique kapag ka ito ay nagpatuloy pa ng mas matagal, tiyak na ikakamatay niya raw ito. Nagsama naman ng isang ahas si Goldman, inihagis sa ere at ito ay nag-transform. Hasambit ni Mr. Yang, ito raw ay poisonous snake curse, ang pinaka nakakatakot na voodoo witchcraft, at umatake na si Goldman. Bumangon si Adam agad na sumugod kasabay ni Zeus at ng malaking ahas, ngunit lumikha ng pagsabog si Chen Fan upang gamiting cover. Unang sinalubong si Zeus, inactivate ang kapangyarihan ng kanyang Green Emperor body, binigyan ng isang atake si Zeus, agad na nawala ng buhay at iniwanan, nagsama ng espada sabay slash sa poisonous snake na siyang ikinagulantang ni Goldman. Nahati raw ang kaluluwa nito, hindi na ito makakagamit pa ng spell. Umatake naman mula sa likod si Adam ngunit madali lang itong naiwasan ni Chen Fan gamit ang kanyang Divine Sense. Hinawakan ng isang pakpak ni Adam, hinila sabay tadyak pababa na siyang naging dahilan upang matigilan ang iba pang mga masters. Grabe, ang harapin daw nito ang tatlong nasa top ng dark list. Pinatay nito si Zeus, nilumpo si Goldman at binigyan ng matinding injury si Adam. Walang duda ang taong ito raw ay invincible. Lumapit si Chen Fan sa linya, humarap sa ibang mga masters. Ang Fountain of Life daw ay nabibilang sa kanya, may objections daw ba sila? Wala akong objections, agad na tugon ng isa at ganoon din ang iba pa. Kung ganun, sambit ni Chen Fan, kung wala nang gustong lumaban, umalis na raw agad ang mga ito rito. Yes, tugon ng isa at idinagdag sa kanyang isip na ang buong Western Dark World ay nagbayad ng malaking price, maraming malalakas na tao ang namatay.
niwala rong nakakross sa line na casual lang na ginuhit ni Chen Fan na para bang isang impenetrable boundary, na siyang nagbablock sa mga Western Dark World martial masters at hindi makalapit sa Fountain of Life. Tumalikod sila at dahan-daang humakbang paalis. Senior Chen sambit ni Mr. Yang ito raw ay napakalakas at napakamakapangyarihan. Ang battle na ito ay tiyak na yayanig sa buong mundo pagkatapos ng araw na ito na ay ang number 1 sa buong mundo. Hatugon naman ni Chen Fan although ang mga iyon daw ay malalakas, ngunit hindi raw nire-representa ng mga iyon ang tunay na power ng Western Underworld dahil sino raw ba ang nakakaalam kung mayroong mga hidden dragons na nawala na sa history ngunit buhay pa rin pala at idinagdag sa kanyang isip na kahit mayroon pa rong mga god na nagtatago sa anino ng Western Underworld na titiyak niya rong matatalo niya ang mga ito ngayon. At what's more pagkatapos niyang makonsume ang nascent fruit at magamit ang water of life sa kanyang cultivation, siya ay mas lalo pang lalakas. Nang biglang may napansin si Chen Fan mayroon daw mali rito, hasambit naman ni Mr. Yang mayroon daw bang nangyaring laban sa labas ano ang nangyari, at makikitang bumalik yung mga martial masters na umalis kani-kanina lang habang mapapansin namang mukhang alam na ni Chen Fan kung ano ang nangyari. Hasambit ni Mr. Yang malamang ito raw yung sinasabing grupo ng mga halimaw, at sinabi naman ni Chen Fan na ang mga ito ay hindi mga ordinaryong mga halimaw lang. Malalaman daw ito ni Mr. Yang kapag nakita niya na ang mga ito mamaya, quite unexpected daw na nakasurvive ang mga ito sa Earth. Ano ang mga halimaw na yun? Bungad naman ang isa kay Chen Fan, ang mga iyon daw ay mayroong immense power, tumatakbo ng patayo at kasing bilis ng hangin, although nagawa niya rong makapagpatama ng isang suntok sa isa sa mga iyon ngunit walang epekto. Winasak nito ang kanyang protective shield sa isang atake lang at binigyan ng injury ng mga kuko nito ang kanyang balikat. Paano ito naging posible? Dagdag naman ni Adam, dapat extinct na raw ang mga ito, bakit mayroon pang mga ganito rito? At makikita ang isang werewolf sa bundok at isa-isang nagsilabasan. Binilang ni Goldman nasa 137 daw ang bilang ng mga ito. Paano ito naging posible na papaligiran na sila? Paanong nangyaring mayroong mga mystical werewolf dito? Imposible, dagdag ni Adam, ito raw ay imposible at sinabi naman ni Goldman na ayon sa mga ancient records ng Middle Ages na ubos ng ma-hunt ng Holy Pope ang mga ito kasabay ng mga vampira. Sinabi ni Adam na kung ang mga ito ay hindi mga werewolf, ano ang mga ito? Ang Dark Bloodline. Sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip at nagsabing hindi niya raw inaasahang narito sa Earth ang mga ito. Sinabi ni Chen Fan na ang mga werewolf na sinasabi ng mga ito ay descendants ng mga Dark Wolf, although ang mga ito ay mayroong pagkakatulad, ang mga narito ay mga mixed blood werewolf lang kaya ang bloodline na ito ay manipis lang at mahina. Idinagdag sa kanyang isip na originally umaasa raw siya na ang mga ito ay mga pure blood dark wolf dahil pagkatapos niyang mahuli ang mga ito maaari niyang gamitin ang bloodline secret method upang gumawa ng mga artificial na grupo ng mga sundalong hindi inferior kay Tung Shan. O malulong ang mga halimaw na siyang ikinagulantang ng iba. Sumigaw ang isa na ngunit hindi raw lahat ng narito ay mayroong sapat na lakas upang labanan ang mga ito. Magagawa raw sana nila itong matalo kung kaunti lang ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Napatingin sila kay Chen Fan sa pagkakataong ito, ang taong ito na lang daw ang kanilang natitirang pag-asa, at sumigaw si Chen Fan na mag-retreat sila sa valley kung ayaw nilang mamatay. Dahan-daang lumapit ang ibang mga werewolf na tila ba nakikiramdam, susugod na sana nang biglang ipinadyak ng isang matanda ang kanyang tungkod. Dear strong human, sambit niya kay Chen Fan, pakiusap patawarin daw siya nito sa rudeness ng mga youngsters na ito, hindi alam ng mga ito na ang kaharap nila ay isang god. Tinanong ni Chen Fan ang matanda kung mga descendants niya ba ang mga mixed blood werewolves na ito, at idinagdag sa kanyang isip na although ang matandang ito ay mukhang mahina, nararamdaman niya rong ito ay mayroong explosive power na para bang bulkan. Oo, tugon naman ng matanda, ang karamihan daw sa mga ito ay kanyang mga anak, at ang iba naman ay kanyang mga great-grandchildren. Siya raw ay ang patriarch ng tribe na ito, maaari daw siya nitong tawaging Gag-Eldan, ang Snow Wolf King. Dear sir, ito raw ay nasa teritoryo ng kanilang Snow Wolf tribe, kaya bilang respeto sa lakas nito hahayaan niya raw itong makaalis dito ng buhay sa araw na ito, ngunit pakiusap wag daw nitong ipagsabi ang patungkol sa kanila. Sumabat ang iba kung maaaring makaalis si Chen Baixuan, paano naman daw ba sila? Sumagot ang matanda na since nang ahas ang mga itong tumapak sa Holy Land ng Wolf God,
manatili raw ang mga ito rito at maging pagkain ng kanilang younger generations. Hahasambit naman ng isang werewolf kung makakain daw nila ang laman ng mga ito na balot ng spiritual energy, tiyak na sila raw ay mag-evolve ng mas mabilis. Hasambit ni Mr. Yang sa kanyang isip, so ito raw pala ang dahilan kung bakit bigla na lang nawala dito ang mga tauhan ni Mr. Fu Hai noon. Sure enough, sambit naman ni Chen Fan, ang matandang ito ay isang descendant ng Dark Wolf family sampungin, isang hindi maaasahang nilalang. Sinabi ni Chen Fan sa matanda na kung gusto nitong siya ay umalis dito, ihayaan daw nitong dalhin niya ang lahat ng spring water na narito pati na ang bunga ng punong malapit sa fountain spring. How dare you, pasigaw na tugon naman ng matanda. Ang lakas naman daw ng loob nitong nakawin ang wolf god fruit, iyon ay ang pinaka-sacred na bagay ng kanilang tribe. O malulong ang mga werewolf at idinagdag ng matanda na ang sinumang mga ahas na magnasa sa god fruit ay magiging mortal na kaaway ng kanyang snow wolf tribe, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na itigil na nito ang nonsense at umalis dito sa valley, dahil kung hindi iwag daw siyang sisisihin nito kapag kakinatay niya ang buong tribe nito. Nagbigay ng order ang matanda sa mga lobo na patayin ang mga ito at wag hahayaang mayroong makatakas. Sumugod ang mga lobo ng nakanganga naglalaway. Atak sigaw ni Adam na siyang nagsindi ng apoy sa ibang mga martial masters, at nagsimula ng umatake si Chen Fan gamit ang isang magic technique. Sumugod at nag-slash na siyang agad na ikinasawi ng mga werewolf na nahagap, hindi na mapigilan ang pagdagsa ng mga werewolf, inatake ang ibang mga martial masters. Sinabi ng isa na kapag ito ay nagpatuloy mamamatay silang lahat dito. Senior Chen, sambit ni Mr. Yang sa kanyang isip, ito na lang daw ang maaasahan nila ngayon. Nagpatuloy sa pag-atake si Chen Fan, hindi naman makapaniwala ang matanda rito, ang speed daw nito ay na-break na ang sound barrier gamit lang ang physical force. Bumagsak ang ilang mga werewolf, nag-alangan ng iba, huwag kayong matakot, sigaw naman ng matanda. Ang physical body raw nito ay hindi kakayanin ang burden sa pag-break ng sound barrier sa loob ng mahabang oras. O sigurado ka ba, pangising tugon naman ni Chen Fan, nagpakawala ng 2/3 hanggang 10 na siyang bumawa sa bilang ng mga werewolf. Napa-flinch ang iba, napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na medyo napagod siya since binasag niya ang sound barrier ng 10 beses sa isang breath lang. Plus idagdag pa yung naging laban niya sa mga dark list powerhouses kanina. Aha, sigaw ng matanda, hindi na raw nito kaya pang magpakawala. My children, sumugod daw ang mga ito at kagatin ang lalamunan ng taong ito, punatan ang laman at gamitin ang kaluluwa nito bilang sacrifice sa kanilang namatay na mga brothers. At ngayon mismo dideclare niya, ang sinumandong makakapatay sa taong ito ay ang magiging eligible na magko-consume sa fruit god at ang magiging susunod na wolf king. Na-motivate naman dito ang mga lobo, agad na sumugod ang dalawa. Hasambit ni Chen Fan, grupo ng mga langgam may hinugot sa kanyang bulsa. Ang mga jade amulets daw na ito ay mga disposable lang na mga attacking charm na nilikha niya mula sa ilang mga scrap materials. Inactivate, although ang mga ito raw ay mga low grade lang, still ang mga ito pa rin ay powerful. Nagkaroon ng pagsabog na siyang kumitil sa ilang mga lobo. Sumugod ang 4, ngunit binigyan lang ito ni Chen Fan ng isang slash ng kanyang Aoki Air technique. Binigyan ng slash ang 4 pa at binigyan ng mga hiwa sa leeg ang iba. Humakbang siya patungo sa isang malaking werewolf, at binigyan ng isa pang slash. Hasambit naman ng matanda sa kanyang isip, ang mga giant werewolf daw na ito ay ang mga elite ng wolf tribe. It's a pity na marami nang namatay sa mga ito. Umatake ng sabay, sigaw niya, patayin at pagpupunit-punitan ang taong ito. Iyon na nga ang ginawa ng mga halimaw. Ngunit ngumisi lang si Chen Fan at nagtanong kung iniisip daw ba talaga ng mga ito na walang sino mang tutulong sa kanya. Inilabas ang flute at sinamon si Master Zhou Shu. Ano, isang half-step divine realm being? Gulat na sambit ng matanda at sinamon ni Chen Fan ang isa pang ghost god. Ano, 2 mga half-step god beings? At nanlaki ang mga mata ng matanda nang masummon na ni Chen Fan ang 5 mga ghost gods at inutusan na ni Chen Fan ang mga itong umatake. Ano, sambit ng isang martial master, kung ginamit na raw agad ni Chen Fan kanina pa ang mga ghost gods na ito, natatakot daw siyang ni hindi man lang ito magagalusan ng top 3 ng dark list. At mapapansin naman ang reaksyon ni Adam, ngunit biglang pumula ang mga mata ng matanda, pinunit ang kanyang damit at nag-transform sa kanyang anyo bilang Wolf King. Chinese human, sigaw niya, ang pangahas naman daw nitong slaughter ang kanyang family, ngayon papatayin niya raw ito.
sabay alulong na dumagundong sa buong lugar at makikita ang reaksyon ng dalawa nang maramdaman nilang ang cultivation ng Wolf King ay nasa Divine Realm na. Agad na nagdash ang Wolf King, inatake si Tengu God, ngunit sinalag niya lang ito gamit ang kanyang karit sabay swing na siyang nagbigay ng damage sa Wolf King. Nagcast ito ng kung anong skill, nag-regenerate sabay release ng matinding chi o malulong ang ibang mga lobo. Napasabi si Adam sa kanyang isip na ang ghost na ito daw na sa half-step Divine Realm lang, ang lakas naman daw nito ay higit na nakahihigit kumpara sa isang ordinaryong half-step Divine Realm expert lang. Mukhang nagkapira-piraso daw siya kung nakalaban niya ito kanina. Ano sambit ni Mr. Yang, ito ba ay isang tunay na god? Ito raw ay nakakatakot, ngunit ilang sandali lang ay nagawang magapi ng Wolf King si Tengu o malulong sa ibabaw ng katawan nito. Nagpakawala ng isang skill si Master Joshua itinuon sa Wolf King, hasambit nito mukhang mayroon daw pala itong kakayahang saktan siya. Nag-release ng condensed chi, nag-regenerate at agad na inatake ang ibang ghost gods. Natalo niya ang 4 at sinugod ang pang-5. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, ang Snow Wolf King daw na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kay Master Takemiya. Ito ay isang tunay na Divine Realm powerhouse. Chinese human, sambit naman ng Wolf King, ang mga little toys daw nito ay mga mahihina. O ganoon ba? Tugon ni Chen Fan sabay revive sa mga ghost gods. Ano sambit niya sa Wolf King? Iniisip daw ba nitong ito lang ang mayroong immortal body? Ang kanyang mga laruan ay mga ghost gods, malapit nang maging immortal, ilang beses niya raw ba kaya ito magagawang patayin? Ano sigaw ng Wolf God at napakabilis na ginapi ang mga ghost gods. Tumungo sa harap ni Chen Fan kung mapapatay niya raw ito, natural lang na maglalaho ang mga iyon ng tuluyan. Ano nang ikaw lang mag-isa, sigurado ka ba? Tugon ni Chen Fan. Agad na nagdash ang Wolf God, inatake si Chen Fan, nagkasalubong ang kanilang mga kamao at nagkaroon ng matinding pagsabog. Ano sambit ng iba sa kanilang pagkagulantang? Anong uri ng kapangyarihan ito? Ang mga ito raw ay tila mga god sa mythology. Ito ay nakakatakot. Nagpatuloy ang bakbakan ng dalawa at bigla na lang nag-disengage. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, ang power daw nito ay kapantay niya lang, at ang physical body naman nito ay naabot na ang perfect awakened divine body. Again sambit ni Chen Fan sabay sugod, nagpalitan uli ng atake, nag-slash ang Wolf King at nagbigay naman ng matinding suntok si Chen Fan at nag-disengage uli sila. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip sabay tingin sa kanyang balikat, ito raw ay ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng injury mula nung makumpleto niya ang pagko-cultivate sa kanyang Qing Emperor's body. Ganito ka-powerful ang Snow Wolf King. Chinese human, sambit ng Wolf King, siya raw ay isang immortal, hinding-hindi siya nito mapapatay. Mapapansing tila inabsorb niya ang spiritual energy na nasa paligid. Hatugon ni Chen Fan, ito raw ay isa lamang cultivator na naabot na ang divine level ni ito raw ay hindi isang Yuan god na na-revive na sa loob ng libo-libong beses. Ang lakas naman daw ng loob nitong tawaging immortal ang kanyang sarili. Ito raw ay isa lamang mayabang na half-blood wolf na kiniklaim na siya ay isang immortal. Inabsorb ni Chen Fan ang spiritual energy ng mga herbs na nasa malapit, mapapansing unti-unting naghihilom ang kanyang sugat. Ang Qing Emperor's body raw ay ang isa sa pinakamalakas na cosmic cultivation technique at ito ay mayroong kakayahang i-absorb ang mga spiritual energy na nasa paligid upang i-heal at i-enhance ang iyong sarili. Nag-gather ng cold spiritual energy ang Wolf King at agad na nagpakawala, ngunit sinalag lang ito ni Chen Fan gamit ang Donkey Kong Mantra technique. Hasambit ng Wolf King ilang beses pa raw ba nito magagamit ang spell na ito. Habang siya hanggat i-absorb niya lang ang endless cold ng frozen ground na ito ay kaya niyang umatake ng walang katapusan. Nag-absorb uli ng cold energy ang Wolf King, ito raw ay ang kapangyarihan na ibinigay sa kanila ng Wolf God, ang hamak lang na taong katulad nito ay walang panama. Umatake na ang Wolf King, napasabi si Adam sa kanyang isip na after all si Chen Baixuan ay hindi isang tunay na god. Ito ay lakang kumpara sa complete divine realm na mayroon ang Wolf King. Malayo ang agwat ng dalawa. Ngunit ngumisi lang si Chen Fan at nagtanong kung iniisip ba nitong ito lang ang mayroong divine power. Inactivate ang kanyang eyebrows at nagcast ng Amaterasu na siyang ikinagulat ng dalawa, na patanong kung ano ito. Paanong naging posible na ang isang tao ay makakapagbuga ng apoy mula sa kanyang mga mata? Nagkasalubong ang atake ng dalawa. Ano ito na raw ba ang tunay na kapangyarihan ni Chen Baixuan?
At sinabi naman ni Chen Fan sa Wolf King na kung ito ay isang pure-blooded Dark Wolf na na-awaken na ang kapangyarihan ng kanyang bloodline maaaring maging match siya nito, ngunit its APT na ito ay isa lamang half-blooded. Dahan-daang nag-take control ang atake ni Chen Fan na siyang naging dahilan upang mapamura ang Wolf King, habang nag-perform naman si Chen Fan ng isa pang teknik ang Red Lotus ang first form ng Gold Fire Pupil, isang teknik na mayroong kakayahang puminsala ng kaluluwa. Napasigaw ang Wolf King ang Strange Flame daw na ito ay kayang sumunog ng kaluluwa. Chinese human ang pangahas naman daw nitong pagtangkaang bigyan ng pinsala ang kanyang kaluluwa sabay release ng chi, pagpupunit-punitin niya raw ito at kakainin ang laman nito ng pira-piraso. Hasambit ni Chen Fan mukhang ang kaluluwa ng isang ito ay malakas kung iyon ay hindi pa sapat ang kailangan niya lang gawin ay ang umatake uli, nagcast ng isa pang Divine Fire Technique at nagpakawala. Gulat na sambit naman ng Wolf King kaya pa rin itong gamitin ang move na ito. Nagsimulang gumalaw sa tingin daw ba nito siya ay natatakot? Pagpipira-pirisuhin niya raw ito on sambit ni Chen Fan nagkasalubong ang dalawa nagkaroon ng pagsabog, tumilapon ang Wolf King. Mapapansing nagkaroon ng butas ang katawan nito again sigaw ni Chen Fan nagpakawala ng isang suntok. Sinundan ng isa pang Divine Fire Magic na siyang nagdulot ng matinding pinsala sa Wolf King. Chinese human sigaw ng Wolf King sinabi niya na hindi siya nito mapapatay at nagtangkang mag-regenerate, ngunit biglang nagbitaw si Chen Fan ng sunod-sunod na mabibilis na Fire Fist makikita ang pinsalang natamo ng Wolf King, ngunit nagyabang lang uli ito kay Chen Fan na siya ay isang immortal. Sure enough sambit ni Chen Fan sa kanyang isip ito ay ang descendant ng Dark Wolf God, ngunit sa tingin daw ba talaga nito ang recovery skill na mayroon ito ay, ayaw niya raw sanang gamitin ang teknik na ito ngunit pinwersa siya nito, ipinirform ang third divine technique na Kronos. Ito gulat na sambit ng Wolf King na paluhod ng puwersahan ng ibang mga werewolf, nag-roar ang Wolf King nag-release ng matinding energy nag-transform, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na wala na itong silbi since nagamit niya na ang teknik ito ay huli na. Ano ang nangyayari pagtataka ng Wolf King habang siya raw ay papalapit ng papalapit kay Chen Fan ang kanyang speed ay bumabagal. Ang surrounding space ay tila ba nagyayelo, na siyang pumipigil sa kanyang humakbang pasulong. Sinabi ni Chen Fan na ang Kronos ay mayroong great magical power, at ito ay nag-i-involve ng ilang incomprehensible na laws of time. Kaya kahit nagumugol pa ito ng libo-libong taon sa pagsubok na lumapit sa kanya, kahit na ang paghawak lang nito sa damit niya ay imposibleng mangyari. Napamura naman ng Wolf King kailangan niya na umalis dito ngayon din, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na iyon ay useless. Mula nang mag-decide siyang gamitin ang teknik na ito, ang kahit kaunting sinag ng pag-asa nitong makatakas ay nawala na. Naglabas siya ng isang special tool humugot ng espada mula rito nagpakawala ng isang slash, at dalawa pang magkasunod na slash. Napasukan ng dugo si Chen Fan ang divine skills daw na ito ay nagdudulot ng matinding burden sa kanyang kasalukuyang katawan, ngunit ang sword attack na iyon ay worth it. So ito ang kayang gawin ng isang divine skill tanong ng Wolf King sa kanyang isip. Sinabi ni Adam na ang damage ng espadang iyon ay napaka-condensed tiyak na ito ay nagbigay ng matinding tool sa katawan ni Chen Baekhyun, ngunit paanong nangyaring tila hindi nasaktan ang Wolf King? Nagkakamali kasigaw naman ni Goldman, at makikitang ang sugat na naidulot ng Kronos Sword ay unti-unting nagsipon sa cultivation level ng Sword King dahan-daang nabawasan ang kanyang life force, nagpakawala ng desperate na sigaw, at tuluyan ng bumagsak. Hasambit ng iba talagang nagawang manalo ni Chen Baekhyun sa isang Divine Realm Monster, at napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na it's APT na ang skill na ito ay nangangailangan ng matinding vitality, ngunit fortunately mababawi niya rin agad ang vitality na nawala sa kanya pagkatapos niyang makonsume ang nascent fruit. Senior Chen sambit ni Mr. Yang ito raw ay napaka-powerful, pagkatapos ng battle na ito sino pa raw ba kaya ang mga ngahas na kalabanan ito sa buong mundo? Lumuhad ang mga martial masters, si Adam at Goldman pati na ang mga natitirang mga werewolf sa harap ni Chen Fan, sambit ng ating bida kay Mr. Yang ang trip daw na ito ay malapit nang magtapos. Ang kailangan na lang daw nilang gawin sa ngayon ay ang hintaying mag-mature ang nascent fruit. Tumalikod si Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na oras na upang i-retrieve ang 5 elements array, nang may narinig siyang ugong mula sa himpapawid.
Ito pala ay isang fighter jet naghulog ng malaking bomba, nagkaroon ng matinding pagsabog at makikita ang dalawang individual mula sa malayo. It's over, saad ng isa, sinabi naman ng isa pa na dapat hindi raw nila pinatay si Chen Baekhyun. Unfortunately ito ay narito kasama ang mga Snow Wolf Tribe at 12 ng mga Western Dark Powerhouses. Well, tugon ng isa, sooner or later ididil din naman daw nila ang taong iyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay ang culprit sa kanyang sariling kamatayan. Hasambit naman ng isa nang mayroong makita sa kanyang telescope, mukhang maswerte rong nakasurvive ang maliit na insektong ito. Agad na humakbang ang isa, naghubad ng damit, papatayin niya raw ito at unti-unting nag-transform. Napasabi ang isa na ang Adam na iyon ay isa lamang lucky remnant, ngunit talaga raw bang napatay ng father of all bombs si Chen Baekhyun. Ang tinutukoy ng lalaking father of all bombs ay isang Russian thermobaric bomb na mayroong power na katumbas ng 44 na toneladang TNT, at ayon sa claim ng mga Russians, ang bombang ito ay ang pinakamalakas na non-nuclear bomb na nalikha kailanman. Ang father of all bomb ay sumabog sa Siberian icefield, partikular sa Snow Wolf Valley, na siyang nagdulot ng kamatayan sa mahigit 20 mga Martial Masters, 5 Darklist Powerhouses, mahigit 100 mga werewolves, Divine Realm level Wolf King na si Gag Eldan, at maging ang #1 martial artist ng buong mundo na si Chen Baekhyun.